Kapag pinakita mo yung vulnerability mo, if you put your guards down, yun naman yung exact moment na i-chastise ka, i-judge ka, Totoo. sasabihan ka na, ba naman yan, Jules? Parang di. Ito ganyan. Yung para bang mamaliitin ka for exactly doing kung ano yung ginawa mo. Nagpaka-vulnerable. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Truths. Pare, kain kayo, Senyor Pedro. Tigman nyo. Uy, Kain kayo. ikaw pinakamahilig mo. Ikaw mahilig mo mata eh. Wait lang. Nangatayin ko tong ano to. Wag. Yan. Ito. Yeah. Nakakamiss to, no? Kasi, tas wala silang ano, yung gravy na, ano, Wala kagaya talaga. ng ibang manukan. Ayoko yung gano'n, yung may parang gravy. Mas maganda yung parang ano lang. Yung Masos? Sarap ha? Ay, Hindi masarsa? yung sauce eh. Para lang siya yung Katas. parang katas niya. Oo, yung parang ano lang talaga. Yung flavor Wag, niya bawal. sa balat mismo. Roast lang talaga. Yung roasted lang talaga. Masarap, no? masarap. Tagal na yan, no? Tagal na yan, dun sa may ano. Sa malapit, basta sa barangay banda, di ba? Barangay ba? Police station. Police station. Police station. Tama. Kanin. Sarap. Ganun pa rin. Yan nga, inulam ko nung isang araw. Hindi ka. Senior Pedro, no? Oo, Senyor Pedro ba? Di ba meron yan yung dito? Yung malapit saan? Papuntang plaza. Plaza? Yun yan, sabi yun namin sa may Sa may police station. Yun, malapit Hindi na lang. nag-iiba yung size niyan. Ganun pa din. Naalala ko yun, pare. Sila yung nagbibigay ng malaki. Di ba? Yung parang jumbo kung tawagin dati. Compare mo dun sa mga ibang ano ngayon. Di ba dyan nga tayo bumibili dati ng pulutan? Compare mo dun sa yellow tsaka green. Oo. Kasi yung pinaka mura, pero masarap. Hindi ako bias ko to. Alam mo Diba? bakit? Nung Christmas, binigyan ako ng mug eh. Nang? talaga? Ito, Senyor Ma'am. Pedro? Oh, binigyan ako ng mug niya. Dalawa, binigyan ako dalawa. Sana all. Wala ka kasi doon. Busy ka. Baka next time, gawin naman 5. 5 mugs. Oo, para Limang pare-paras. Oo, pare-paras tayo meron. Kulay white na mug. Ang ganda. Kamusta yung ano? Kamusta yung week nyo? Mainit ang week. Grabe, no? Sobrang mainit na yung week, mainit pa yung bill. Oo, grabe. Mag-iinit ka sa bill mo. Nagpa-practice na ako ng Mga kinikremate lumpia eh. namin yan. Magkano sa'yo? Kuryente. Magkano inabot? 10K. 10K? Palit tayo. Kami 11 pare. Tapos 1 week kaming wala. Doon sa cut-off na yun. Ah? Oo, 1 week kaming wala. Tapos ganun yung 11K. Kasi walang tao 11K dito? plus. Wala. Kasi di ba nag-ano kami? Nagbakasyon kami. Tama. 1 week. 8 days kaming wala pare. Tapos mas mataas pa yung kuryente namin compare mo dun sa previous month. Maaga na. Minsan kasi wala nang patayan yung aircon. Sa amin din. Naaga. Pero kailangan kasi kay cut. Eh. Oo. Oo. Hindi pwedeng hindi. Para sa bata. Automatic na yun. Oo. Kailangan comfortable siya. Sa amin pumalo ng 20. Magkano? 20. 20? Pero buong compound naman namin. Hindi naman yung parang sa bahay lang. Siguro sa bahay namin talagang 10K lang. Pag ganitong summer just hindi mo na ano yung paano sikat, hindi siya na yung kasi sa panahon, di ba? Oo. Kasi hindi rin niya kakayanin eh pag sobrang init na i-irritate siya. Nagtatantrums. Oh. Kasi hindi siya comfortable. Hindi siya comfortable. Pero katulad yan kaninang umaga, yun. Labas kami. Doon kami sa basta mga between 7 to 8:30ish. Sagad na yung 9. Sagad. Pero yan, ganyan pare. Siyempre, yan, hindi pa yan masyado ma-explain kung ano yung nararamdaman niya eh, di ba? Kung isipin mo. Eh, di ba, tayo may mga struggles naman tayo sa pamilya, sa trabaho, sa buhay natin. Ikaw, tanungin kita. Sa akin marami, lalo na during hospitalization ka. I think doon ko first na ranasan na parang ano ka talaga yung burnout. Burnout. Oo. Kasi kaliwat kanan yung bad news na natatanggap mo. Meron siyang infection sa dugo and then meron siyang infection sa ganito. So, at the same time, hindi lang yung sa physical condition niya. Meron ka pang po problemahin financially.
Tama. Oo. Kasi umabot din kami ng mahigit. Sumatotal, 3 million din yun. Laki din. So, Sakit nun. pero at that time, parang wala naman na akong pakialam dun sa bill. Yes. Thank God kasi okay naman Oo, sikat. oo. Mababayaran naman yan eh. Oo. Kasi para sa akin, parang ang goal ko na lang nun is basta maitawid. And then, poproblemahin ko na later. Kaso, pagdating dun sa poproblemahin mo later, sabay-sabay naman talaga sila lahat. Isang bagsak na. Oo, kasi umabot sa point parang sinabihan na kami nung nung administrator or nung parang billing na nagmamakaawa na ako, umiiyak ako sa harapan niya. Daming tao dun sa office, umiiyak ako. And then sabi na lang sa akin, sir, problema nyo kasi yan eh. So parang doon parang nakakabigat ng loob kasi parang talagang sanay lang talaga sila na normal sa kanila na may taong may tatay na willing mag-breakdown sa harapan mo kasi hindi niya mapigilan. Pero sa mata nila, normal pala yun. Ano kasi nila yun? Hindi trabaho. ikaw yung una. Oo, parang nakikita na namin yan everyday. Para sa akin, first time kong maranasan to na yung anak ko is 50-50. Bunso ko, babae, 8 years old, tapos ganito. Hanggang sa 6 months kami doon nakatira sa hospital. And So, then, Paano yung ganito na, syempre, mga struggles na ganyan. So, syempre, magkakaroon ka na ng anxiety, Grabe, depression. oo, naranasan ko lahat yun. So, as a husband or as a father, as a family man, anong ginawa mo na parang yung lahat to ma-resolve mo? Wala akong naging parang strategy. Ang kinailangan ko lang talagang gawin is, kailangan ko siyang harapin eh. Kumbaga, kailangan kong tahiin lahat ng mercury drug kasi umabot sa point, hindi na kami binibigyan ng hospital ng mga kailangan namin. Kasi sobrang taas na ng bill. Sa labas na. Kailangan sa kong labas. bilhin lahat sa Oo, labas. sa labas. Ultimo yung karayom, ultimo yung mga bandage. Kailangan kong bilhin. Minsan, may mga gamot sikat na sobrang hindi mahanap basta-basta. So, pumupunta pa ako ng sukat, tapos babalik ako ng perpetual, babalik ako ng moonwalk, lahat ng mercury drug, lahat ng branches, alam ko ni. Pero, gagawin ko yun, ginawa ko yun for almost 5 months straight, every day. And then, to the point na hindi na ako nakakauwi ng bahay, hindi na kami nakauwi ng bahay, naghanap kami ng tumira kami sa resort. Swimming resort. Nagmakaawa ako doon. Baka pwede, dito kami magstay. So, after nun, lumipat kami sa URCI, sa URSI, sa may Casimiro. Doon sa may tulay. Oo, sa may Yung- tulay ng Casimiro. And then, lang yun, bahay siya. And then, kinuha lang namin yung kwarto doon. Isa. So, bayad kami 5,000 a week yun. Sa natin. Para lang malapit. Kwarto, no? 20,000 per month. Kung a week, 5,000. Literal na Grabe. kwarto lang siya. May TV ka. Tapos kung gusto mo magluto, may kitchen sa magluluto ka. Pero may ibang pamilya nakatira doon. Pero kailangan mo kasing gawin yan. At the same time, oo. Ano yung CR nyo? May sarili kayo CR? Kung bahay talaga siya. So, CR nila is yung CR mo na rin. Parang ganun. Oo. Ganun. Pero sa akin, wala naman ako naging parang strategy na paano ko ba ito atakin. Ginawa ko na lang talaga. Wala naman akong choice eh. Hinarap mo na lang, no? Pero Hinarap hindi mo siya talaga. madali. Hindi yung parang buong-buo yung loob ko. Talagang ang hirap talaga. Napakahirap Pero talaga. tol, tanong ko lang sa'yo, hindi ka hindi mo naisip na magtanong or mag-text na ang hirap nun. Kasi, Nung una lang, yung talagang, ang kinaya ko lang talaga is humingi ng tulong financially. Pero yung parang, hindi yun tungkol sa pera ba? Yung parang, yung state of mind ko, yung isi-share ko halimbawa pa. ako, may nangyari sa akin dati na ganyan, pare. Kinailangan ko si Russell. Ay na, Russ, pinuntahan ako ni Russell. Yung kailangan mo ba malabas yung kailangan mo na may makausap? Hindi. Diba? Hindi, wala sa katawan ko na parang, although alam kong pag shinare ko yun, alam kong may sasaklolo lalo na sa inyo. Alam ko yun. Pero parang kinimkim ko na lang eh. Inangkin ko na lang eh. Kasi parang ayaw ko nang makadagdag pa sa problema. Kasi ayaw ko na madagdagan pa yung kailangan yung itulong sa akin. Kasi kung titingnan ko, napakalaking tulong na nung nagawa ninyo. Kasi syempre, hindi ko rin naman alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Tapos may ilalabas pa kayo dahil sa akin. Although, na-appreciate ko naman yun. So, during that period of time na 6 months na para kami nakakulong doon, wala sa akin, lang. Pero, nasusunog na yung utak ko nun. Pero, hindi ko rin naman pwedeng mapakita yun sa misis ko. Kasi pag ginawa ko yun, mawala naman siya ng hope. So, yung lahat ng bigat,
lahat Ikaw. ng takot, Pinasal lahat mo. ng pressure, lahat ng uncertainty, kinain ko na lang yun. Pero yun nga lang talagang lalasunin ka kasi. Lalasunin ka talaga. Unless talagang give up ka, gusto mo na lang ng way out. Pero hindi pwede. May batang ano eh. Oo. Alam mo isang, Oo. ano rin yan number one na problema ng mga lalaki. Kasi minsan takot tayo humingi ng tulong. Minsan, may mga panahon na, ako personally kaya ko yan. Hindi ako nagsasalita sa asawa ko ng kung ano man. Sinasarili ko. Na pero kaya kagaya minsan na parang pag may nasabi siya sa akin, madali akong sumama ang loob ko, tapos tatahimik na lang ako. Kasi hindi ko, ang mali ko naman, hindi ko sinasabi sa kanya yung tipong nararamdaman ko. Kaya ngayon, hindi rin niya alam. Kasi yun ang problema minsan sa lalaki. Talagang tinatago natin. Pero I think alam mo kung bakit nangyayari yan. And I think magiging agree kayo dito. Kasi mula bata pa lang tayo, pinapalaki pa lang tayo ng mga magulang natin. Pareho naman tayo ng mga age niya. Halos na sa 40s. Pinalaki kasi tayo na, uy, bawal kang umiyak. Diba? Hindi, totoo naman eh. Oo naman. Kung subukan mong umiyak dyan. Pinadapa ka nga lang eh. Oo, diba? Sasabihin naman, sige, umiyak ka, sige. Meron pang ang term, di ba? Pag nasugatan ka dyan, malayo sa bituka. Di ba may ganun eh? So from a very young age, ewan ko for me and I think siguro marami din in general na napagdaanan na hindi ka pwedeng magpakita ng iyakin ka, Totoo. lalo na kung lalaki ka, weak. It's parang sign of weakness kasi siya. Soft, hindi ka pwedeng soft. So parang oo, so parang abang nung bata pa tayo, na-encode na sa utak natin na kainin mo ng buo yan, lalaki ka eh. Tsaka Ayuan mo yan. iba yung disiplina dati. Ay, oo, totoo din naman yun. To the point nga na parang iiyak ka, baka banatang kita dyan. May ganun eh. Paluin Ganun pa kita dyan eh. Nandun tayo sa era na yun na parang makikilala mo yung tsinelas, makikilala mo yung sinturon na may Lahat, bakal. oo, lahat. Yung walis tambo. Oo, tsaka yung mga tatay kasi natin noon talaga macho-macho talaga. OG Wala. talaga. Kahit nga Old school. nanay eh. Pati, Oo, pare, oo. papa ko, tough love yun. Oo, Yun oo. talagang, pero pagka kailangan mo siya, papakita niya sa'yo yung way na kung paano kanya, hindi kanya tinulungan tumayo, pero may way siyang ginawa para tumayo ka. Ganun yung airpods Ako nga ko. baliktad eh, hindi tatay ko, mama ko. Mama ko. Kasi tatay ko pare eh. Yung, early days niya. So hindi siya yung parang the typical dad nung mga early days natin na yun yung papalo si mama ko. Talagang liyon. So I think yun yung to the point na sinasabi mo, hindi kasi talaga tayo mapag-share. Kasi parang na-embed na sa katawan natin na kahit ano pa yan, kainin mo ng buo yan, lakaran mo yan, gawa mo ng paraan yan. Kung iiyak ka, siguro din mong wala makita sa'yo or even better, huwag kang umiyak. Kasi Oo, parang ang tama. dating kasi pag iniyakan mo, parang ay wala na to, talo na to. Parang gano'n ang dating. Parang bumitaw ka na kaagad, no? Oo, so parang I think doon nagpapatong-patong mentally wise yung hirap, yung pressure, yung insecurity mo, and wala ka kasing outlet. Ewan ko, kayo ba nakikipag-share ba kayo? Ako hindi eh. Ako pare, meron nangyari sa akin. Hindi ko na maalala kung kailan. Siguro mga 6 years ago na. So, namatay, wala ako sa Pilipinas Oh. noon. Namatay yung lolo ko, na which is yung father ni mama. And then, ang kuya ko, yun nga, yung pinag-usapan natin last week na nagkasakit nga siya, di ba? So, nasa ospital ako yung nagbabantay sa kanya. And then, meron akong ex-girlfriend, pare, na namatay. COVID time to. Oh, yeah. Na hindi ako basta makaalis o hindi ako mapuntahan kung ano man. Sobrang, yung mga oras na yun, si Ras, naalala mo, kasama kita noon, di ba, sa bahay? Sobrang, parang yung mundo, binagsaan ako. Sobrang hindi ko alam na, yung talagang bumigay talaga ako. Umiyak talaga ako. Yung, hindi ko na kaya ipakita yung strong ako eh. Yung parang hindi ko na kaya. Kasi yung kuya ko, isipin mo, yung lolo ko, kakamatay lang. And then after siguro after a month, kuya ko, and then namatayan ako. So isipin mo yun, yung kuya ko, nakita ko pa na kung ano nangyari sa kanya. So sobrang bigat na nangyari sa akin ba? Nagsunod-sunod. Doon ko kinausap si Russell. Yung timing kasi. Yung yung series ba, no? Yung ganyan timing, nakakapikon yan. Yung parang ang dating is parang
Sadya Para, to. para pinaglalaroan tadhana. Oo, totoo yung ganun. Pero, meron akong nakakuha ako ng isang message kay tita sa mami mo. Sinabing ganun, hindi ibibigay yan kay Jom kung hindi siya matibay, ganun. Tama, di ba? Sinabi ng mami niya, pare. Kasi pare, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. So, hindi ako natakot, as a lalaki, hindi ako natakot na magsabi. Hindi ako natakot magsabi kung ano talaga yung nararamdaman ko, kung ano yung kailangan ko, kung ano yung makakatulong sa akin. So, hindi ako yung the usual na, normal na lalaki na tatago ko to. Parang hindi ako magsasalita, papakita ko na matibay ako, strong ako, yung ganun. Nagpakita ako ng weakness, pare. Kasi hindi ko talaga kaya. Pero, Ibig sabihin, ganun kabigat yun para i-break ka niya in half. oo, pare. Lumabas na siya sa kahon niya. Oo. Parang ganun. As in, talagang nabasag ako, pare. Nabasag ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Babaliwin ka niya. Tapos, pare, pinakausap nila ako na kailangan yung kuya mo bawal makaano na maging malungkot. Kailangan mo i-cheer up yung kapatid ko eh. Kailangan ko i-cheer up eh. Na parang kaya mo yan. During Sige. that time na pinagdadaanan mo yan. Oo, pare. So, Baka kailangan mas stress. kong maglagay ng maskara pag kakausap siya. Oh, yun, exactly. Oo, Yun yung I have point to ko. put my mask on, no? Para maano yung kapatid Hindi mo ko. naramdaman na parang pinaglolo ko mo sarili mo? Hindi ko naramdaman yun eh. Kasi, pero inamin ko sa sarili ko, naging mahina ako ng oras na yun. Isa lang yung natutunan ko noon na natutunan ko noon sa sarili ko na pwede ako magsabi na hindi ko na kaya, pwede akong humingi ng tulong, at kahit kung sino man yan, kahit yung tipong makikinig lang sa akin. Yun yung hinanap ko ng mga oras na yun. Ang problema naman sa iba, parang, well, I understand naman na dapat you shouldn't worry about kung ano yung pananaw ng iba. Pero yung iba kasi parang, person ko rin na nakita na kapag pinakita mo yung vulnerability mo, if you put your guards down, yun naman yung exact moment na i-chastise ka, i-judge ka, Totoo. sasabihan ka na, ba naman yan, Jules, parang hindi. Mm. Ito ganyan, yung para bang mamaliitin ka for exactly doing kung ano yung ginawa mo, Kasi nagpaka-vulnerable ka. by that time, pare, hindi mo na pwede sabihin sa akin yung magdasal ka. Oh, yung cliche. Good conversations, better with Senor Pedro. The backyard truths. The backyard truths. The backyard truths.